Isang karumaldumal ang ginawa ng isang dalagang ito sa 10 taong gulang na bata. Pero bago natin tatalakayin kung bakit humantong si Mikaela sa pangyayaring iyan, atin munang alamin kung sino at ano ang buhay mayroon si Mikaela. Si Mikaela ay isang batang ulila na sa mga magulang. Kaya bata pa lamang ito ay palipat-lipat na ito ng tirahan, iba-iba ang pamilya na kanyang tinutuluyan. Hindi nito malaman kung saan patungo ang kanyang buhay. Nagpapadala lamang siya sa mga agos ng buhay. Pero kahit wala itong mga magulang, ay naging mabait at talented pa rin bata si Mikaela. Sa maraming mga tao na dumaan sa buhay niya, ay may isang taong nagmagandang loob na kumupkop at tinuring siyang parte ng pamilya. Naging maganda ang pakikisama ni Mikaela at naka-adjust ito agad sa mga taong nasa paligid niya. Nag-aral si Mikaela ng mabuti at naging masigasig sa pagsali sa mga teatro. Lagi itong sumasali sa mga sayawan sa kanilang eskwelahan. Naging aktibo rin ito sa social media kagaya ng TikTok. Makikita mo sa mga video ni Mikaela na magara ito kung manamit at maliwalas ang mga mukha nito. Noong June 2023 ay nag-celebrate pa ito ng kanyang birthday kasama ang mga kaibigan at pamilyang nagampon sa kanya. Makikita mo talaga sa mukha nito na labis ang kasiyahan niya sa araw ng kanyang kaarawan. Ngunit ilang buwan ang dumaan at biglang nagbago ang buhay ni Mikaela. Hindi na ito maintindihan ng mga tao na nasa paligid nito. Kaya kusa na lang itong lumayas sa bahay nang umampon sa kanya at naging miserable na ang buhay nito dahil sumama na ito sa mga barkada. Naging palahboy-lahboy na ito at tila gumagamit na rin ito ng pinagbabawal na gamot. Ayon sa mga sabi-sabi ng mga tao, tuloy-tuloy pa rin si Mikaela sa paggamit ng bawal na gamot. Hanggang sa dumating ang isang trahedya sa buhay ni Mikaela dahil sa pinagbabawal na gamot, nagawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Makikita sa videong ito na nakatayo si Mikaela sa tabi ng kalsada at parang may inaabangan ito. Habang nagtatambay ito sa tabi ng daan, ay may isang lalaki ang dumaan sa kalsada at dali-dali itong sinugod at hinabol ni Mikaela at pinagsaksak niya ito. Paulit-ulit itong sinaksak ni Mikaela kahit nagpupumiglas na ang biktima. Hindi ito tinigilan ni Mikaela at tinadtad niya pa ito ng saksak. Napakabrutal ng ginawa ni Mikaela. Sa ginawa ni Mikaela, sino ba ang matinong pag-iisip na gagawa ng ganoong karumaldumal na gawain? Naging kaawa-awa ang kalagayan ng biktima dahil nakatamo ito ng 22 times na saksak sa katawan. Mabuti at nabuhay pa ito at nadala pa sa hospital. Sa presinto, nananawagan ang pamilya ng biktima ng hustisya sa ginawa sa kanilang anak. Habang si Mikaela naman ay umiiyak ito at balisa, hindi malaman kung anong gagawin. Nang naging kalmado na ito ay in-interview na ito ng media. Bakit ka naiiyak? Iniwan ko sila ako simula bata pa. Ng mga magulang mo. Tapos bakit mo gawa sa bata? Ano yung reason? Dahil ko ng selos ko, di ba naman ko kasalanan yung totoo na nila. Sa mga salaysay ni Mikaela, maaawa ka dahil nagkaroon ito ng trauma. Subalit ang ginawa nito ay hindi na maibabalik at kailangan niyang harapin at pagbayaran ang kanyang nagawang kasalanan. Isang araw matapos malaman ng mga tao ang ginawa ni Mikaela sa 10 taong gulang na bata, ay may isang babae ang nag-post sa Facebook at narito ang post niya. Yung babae na 18 years old na nanaksak ng 10-year-old na batang lalaki, siya rin yung babae na humingi sa akin ng tulong noong June 3, 2024 around 3 a.m. Mahimbing na ang tulog ko nang biglang nagkahula ng mga aso ko na nakatali sa garahe. Usually, kapag sumisigaw ako, tumatahimik na sila. Pero nung pagkakataong ito, ilang beses na akong sumigaw, pero iba na ang kahol nila, parang nanggigigil na. Bumangon ako, binuksan ang bintana at sinilip kung sino ang kinakahulan nila. Pagsilip ko, nakita ko sa gate namin ang isang babae na aakmang aakyat na sa gate.
Napabalikwas ako sa kama at nilabas ang babae. Nakaduster siya at nakayapak, umiiyak pero walang luha. Humihingi siya sa akin ng tulong, sinasabi niyang, "Ate, tulungan mo ko, may gustong pumatay sa akin. Ate, tulungan mo ko, ayoko pa pong mamatay." Ganyan ang bukang bibig niya. Ako naman kinabahan bigla kasi baka nang titrip lang siya o baka may kasama siya at plano nilang looban kami. Pero nung nagmamakaawa pa rin siya, medyo naawa na ako. Kamuntik ko na siyang pagbuksan ng gate. Pero mabuti na lang at natitigan ko siya ng mabuti. Naka-eye to eye kami. At doon ko napansin na sobrang pula ng mga mata niya. Napaatras ako sa gate at tinanong siya, "Ay, ate, bakit namumula ang mata mo? Tangina, wag ako hu." Habang kinakausap ko siya, may hawak akong walis tambo na matigas ang kahoy. Iniikot-ikot ko yung hawak ko, parang ipinapakita kong papalag ako kung sakaling may gawin siya. Maya-maya may tinawagan siya at unti-unti na siyang lumakad palayo na parang walang nangyari. Nung malayo na siya, saka ako lumabas ng gate at tinanaw siya habang papalayo. Inaabangan ko kung may sasalubong sa kanya, pero wala naman. Kahapon, nabalitaan ko tungkol doon sa batang pinagsasaksa. Sobrang curious ko, inalam ko kung sino yung babae. May isang kaibigan ako na kilala siya, kaya inistalk ko ang account ng babae. Doon ko nakita ang itsura niya at nagulat ako. Yung babae na humingi ng tulong sa akin at yung sumaksak sa bata ay iisa. Nagpanik ako ng malala. Lesson learned. Huwag basta-basta magpapasok or mag-i-entertain ng kahit na sino, lalo na kapag hindi nyo kilala. Mabuti na lang talaga at alerto ako nung nakita kong may something doon sa babae. Sa mundong ito na ating kinakaharap, kahit marami mang mga unos ang dumating sa ating buhay, lagi nating piliin ang tama. Hindi susi ang droga para makalimutan natin ang ating problema sa buhay. Lagi nating tandaan na ang bawal na gamot ay magbibigay ng pinakamaikling oras para malimutan mo ang problema sa iyong buhay. Ngunit panghabang buhay mo rin dadanasin sa rehas ng bakal pag ikaw ay nagkasala dahil nalulung ka sa droga.